Rotary. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Narito po kami ngayong gabi. Salamat sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Tunay nga na patuloy mong ibukas ang aming mga talinga. Patuloy naming marinig ang iyong mga salita, mailagay sa aming mga puso, at patuloy naming maipamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi niyo po kasi lubos-lubusin ko na, kaya lulubusin ko po. Hindi po ako hingi na paumanin dahil talagang ito yung ibinigay ng Panginoon sa akin. Sabi niya, madalas na kayong nag-aaral sa lab. Marami na kayong napag-aralan. Alam na yan ang mga kasamaan mo. Marami na kayong napag-aralan tungkol sa faith, sa pananampalataya. Alam na yan ang mga kasamaan mo. Alam na alam din nila ang 10 utos, pero dahil nga po 2 lang yung binigay ng Panginoon sa atin. Yung ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at ng buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Meron na rin po tayong maraming narinig na sermon or mga nag-facilitate sa atin tungkol sa hope, sa love, sa faith, sa worship. Napakadami. Pero hindi po natin nabibigyan pansin yung ibang mga 10th commandment na talagang napakahalaga. At lalo na po sa lugar na ito, ay talagang kahit ako, kagaya ng aking testimony sa inyong lahat, nakaranas din po ako na kung hindi ako matatag sa aking pananampalataya sa ating Panginoon, maaaring umabot din ako sa ganitong kalagayan. Ang akin pong binigay na pamagat ay a pair proving your marriage. Pasensya po sa mga single, pero alam ko po na mayroon kayong mapupulot. Meron po kayong mapupulot sa pag-aaralan natin ito. At kahit po ako kanina, habang patuloy ko rin siyang nire-review, kahit po ako sa sarili ko, ay patuloy din akong natututo. Sabi po sa Exodus 20:14, you shall not commit adultery. Whenever God gives us a negative, He always has a positive purpose behind it. Niniwala po ba kayo? Na pag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga kala natin ay masasama, hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Pero meron po siyang maganda. Meron siyang reason. He always has a reason. His purpose is usually not to cause pain, but for your protection. When you play God's rule, you win. Naniniwala po ba kayo? Na kapag ang ating Panginoon, yung rules niya ang ating sinunod, panalo tayo. Amen. Nothing destroy a family faster than adultery. Hindi na po ako lalayo. Yung pong aking panganay na kapatid ay ako lang po yung kanyang close na kapatid. At naikwento ko po ito kay Sister Beth noon, na talagang hindi po ako nahihiya dahil kahit po panganay namin siya, sa akin po siya nagsasabi. Ang sabi niya, Glo, sabi niya, ano yung gagawin ko? Kahit ako'y kuya mo, alam ko na sa iyo makakahingi ako ng tulong. Alam ko na ikaw ay mabibigyan mo ako kung ano ang dapat kong gawin. Pero kuya mo ako, sabi niya, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, na mahuli mo ang asawa mo, nakasama mismo sa isang lugar na pribado ang isang lalaki, ano ang gagawin mo bilang iyong asawa? Sabi ko po, hindi po ako nakainigan, sabi ko, kuya, sabi ko gano'n. Kausapin mo muna siya. Sabi niya, matagal ko nang napapansin yung Glo, sabi niya gano'n. Pero hindi ako kumitibo hanggang hindi ko siya nahuli sa akto. Pero nung one time na nagpaalam siya sa akin na mag-overtime siya, sinundan ko siya. Sinundan ko siya sa kanyang opisina at sa kanyang paglabas. Magkasabay sila at bumaba sila sa isang pribadong silid. Ang sabi ko po sa kanya ay, nakita mo talaga
Opo, oo, Lo, nakita ko siya. Sabi niya gano'n. Mabuti na lang, sabi niya gano'n, na sa aking pananalangin sa ating Panginoon, huwag ka nang gumanti, ang sabi daw sa kanya ng ating Panginoon sa isang maliit na tinig. Bayaan mo na siya, pag uwi niya sa inyong tahanan, abangan mo siya at doon mo siya kausapin. Anong nga pong umuwi? Medyo mga 2 o'clock or 3 o'clock ng madaling araw yung hipag ko. Sa Antipolo yung kanilang tahanan. Ang sabi po nung kapatid ko, sabi niya, saan ka galing? Sabi po nung hipag ko ay sa opisina na overtime. Di ba yun ang sabi ko sa iyo? Sabi niya, ganitong oras, nasaan ka? Sabi po nung hipag ko, nasa opisina nga ako. Ganitong oras, nasaan ka? Nasa opisina nga. Sino ang kasama mo? Sabi niya. Ito yung isang kasamahan ko doon na lagi kong kasama sa work. Sabi niya, sinungaling ka. Talaga pong sinabi niya, nakita ko kayo na bumaba sa ganito sa may Pasig. Sabi niya gano'n. Ganitong oras, ganitong at ito yung lugar. Nung kung hindi na siya yung hipag ko, hindi na siya nakapagkaila, ang sabi niya, oo, sabi niya gano'n. Sinundan mo pala ako, ang sabi kong gano'n ng hipag ko. Ang sabi nung kapatid ko, oo, sabi niya gano'n. Kasi, kung papatayin kita, yung isang utos ng ating Panginoon, ay hindi ko masusunod. At kawawa yung mga anak natin, 4 siya na aking pag-aaralin. Pero dahil sa ginawa mo, sabi niya gano'n, ano ang dahilan mo, bakit mo nagawa yun? Ang sagot daw po sa kanya, hindi na kita mahal. 17 years of marriage. Sasabihin sa iyo ng iyong asawang babae, hindi na kita mahal. Sabi gano'n ng aking kapatid sa akin. Ano yung madadama mo, Glo? Sabi niya gano'n. Ang sabi ko po ay, Kuya, sabi kong gano'n, hindi ko hawak kung ano yung damdamin mo ngayon. Pero maniwala ka, magmula sa oras na to, pagpe-pray kita. Sabi ko kung gano'n sa aking kapatid. Ang naging desisyon po ng aking kapatid ay umalis. Dahil ang sabi po sa kanya nung hipag ko ay hindi na siya mahal at iwanan na siya at makilisama na siya doon sa kaopisina niya. To make the long story short, nagkahiwalay po sila. At yung mga bata ay naiwan doon sa aking hipag, pero patuloy po na sinustentuhan ng aking kapatid at nakatapos naman po lahat yung aking 4 na pamangkin. Nothing destroy a family faster than adultery. Maliwanag po sa bawat isa sa atin. Even the mention of this word causes some of you pain and memories of shame. The purpose of this message is not to resurrect your past. If you have confessed a sin to God, you have been forgiven. Kahit na po tayo ay dumaan dun sa ganong kalagayan, kahit na po tayo ay nakagawa ng anumang kasalanan sa ating Panginoon, kung ito po ay ating ihihingi ng kapatawaran, maliwanag po na tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. We have to focus on the future. God is no killjoy. God invented sex. Like anything, it must be controlled. All God's gifts have limitation on them. Like water. Di po ba yung kailangan natin ng tubig? Kailangan ng ating katawan para tayo ay mabuhay. But too much of it, you can drown. Malulunod po tayo kung napakadaming tubig yung ating maiinom. 5. It can either warm you or burn you. It's how you can handle it. Totoo po na ang lahat ng sobra sa ating bilang mga tao ay masama. God has given you and me a drive called sex. Properly controlled and expressed within marriage. It's beautiful and fantastic. But outside of marriage, it is destructive and detrimental to your health, emotionally, physically, and spiritually. God wants us to use sex as a tool for building a marriage, not to destroy it. Sabi ko nga po, at my 27 years, magta 27 years na po na marriage ako.
At yung po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Talagang, although kapag lamang nakasama na natin ng matagal yung ating mga minamahal o yung mga ating iniibig or yung mga nanunuyo sa amin, doon natin makikita kung ano talaga yung ugali niya. Pero ang sabi po ng Panginoon ay yung sex ay nagbi-build ng isang matatag na pagsasama bilang mag-asawa. God wants us to use sex as a tool for building a marriage and not to destroy it. Sabi po sa libro, doon po sa New King James Version, marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. Doon po sa NIV, mas maganda, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. It is easier to get married than to stay married. Agree po ba kayo? Abe, yung pagpapakasal, kapag kagwapo yung lalaki, ay hindi yung pakakasalan ko. Okay po ba yung mga single? Kahit hindi pa natin na sabi, it is easier to get married than to stay married. Sex is everywhere. In TV, newspaper, billboards. At ang sabi po ng Reader's Digest, 50% of all husbands and 35% of all wives have committed adultery. At hindi po tayo exception dyan. This happens among Christians too. Hindi po ba maliwanag? This happens among Christians too. I want to give you two broad categories tonight. At ito po talaga, sabi ko, Lord, bakit ba ito talaga yung gusto mo? Parang ano, sabi ko, sige, kahit sa akin paalala ito, sabi kong gano'n. I want to give you two broad categories tonight. Number one is the prevention to adultery, and ang number two po ay the pathway back from adultery. The prevention to adultery. There are 6 steps on how to prevent adultery. Number one po ay make a commitment to God's standard, regardless of past or present failures. Make a commitment today to maintain God's standards. The Bible says that sex is for marriage only, not before marriage or not outside of marriage. Maliwanag po sa bawat isa sa atin ito. Ang video ko yung nagsasabi niyan. Hindi po dahil sa kami ay ano yun? Nakahakbang na dyan. Nag-graduate na. Oo, nag-graduate na. Ang video po yung nagsasabi niyan. Na the Bible says that sex is for marriage only and not before marriage or not outside of marriage. Ang sabi po sa Psalm 119:9, how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Adultery should never be an option. There is no justification for it. Kasi po yung iba, sabihin, di na-justify pa yung mga ganitong mga pangyayari. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat bilang mga anak niya, talagang itinuturo niya sa bawat isa sa atin na talagang kapag bawal, bawal. Proverbs says, be faithful to your own wife. Hindi ko sinabing, be faithful to wife of the other or ang sabi po siya, be faithful to your own wife. Give your love to her alone, ang sabi. Give your love to her alone. Yan po ang lagi kong sinasabi sa asawa ko kapag medyo give your love to her alone. Sabi po sa Proverbs 5:15-20, drink water from your own cistern, running water